Ladies and gentlemen, from red corner, Tambaloslos. This time, eating billions from the projects in Palawan, which was his caretaker congressional district. Grabe. Nilustay ni Tambaloslos. Nilustay ni Tambaloslos ang mga bilyones sa Palawan. Nangyari ito nang siya yung tinatawag na caretaker congressman sa Palawan. Ibig sabihin ng caretaker congressman, yun po yung parang acting congressman ka doon. Kasi, ang problema sa kanya, talagang gustong-gusto niya, pwede pa magpa-eleksyon nung namatay yung 2 congressmen sa Palawan. Hindi ko bakit nabantay sabay. Itong 2 congressmen, isa dyan si Ed Hagedorn. Nilustay niya. Tapos wala pa siyang kaso. Ano ka ba? Remulla! Umalis ka na. ICI! Umalis na kayo dyan. Wala kayong ginagawa. Ang mastermind, hindi nyo kinakasuhan. Ito at saka si BBM ang mastermind. Matindi talaga kayo. Tingnan natin ang balita ng Billionaire News Channel. Mahigit 1 bilyon ang nilustay ni Gago. Pagkatapos, ang masama pa rito, yung bagman ni Chis Escudero na si Maynard Ngo, yun ang ginamit niya dyan. So, ibig sabihin, all along, nag-uusap pala talaga na masinsinan si Romualdez at saka si Chis Escudero. Kasi kailangan niya magkipagkaibigan kay Chis Escudero dahil dalawa sila ang mag-approve ng budget para maipapasok yung 100 billion ni BBM na singit. At para maipasok din ang kani-kanilang mga proyekto. In other words, ladies and gentlemen, iba pa yung 100 billion na pinasok na singit ni BBM, iba pa yung kani-kanyang insertion, kani-kanyang singit na pundo nila ni Romualdez, pundo nila ni Chis Escudero, pundo nila ni Jinggoy, pundo nila ni Joel Villanueva, pundo ng mga ni Saldico, pundo ng JJ Suarez, at iba-iba pa. Hiwalay yung kay Bongbong Marcos na 100 million. Ay, magandang gabi kay Jonathan Bardamio o maayong gabi dira sa Purok Leganes, sa Coronadal, no? Siyempre magkita na ita kung magpuli ako da. Judith Harangpi, Aradanas, Bostoto, dapat may ebidensya para meron na po silang ebidensya. Ito po'y balita ito ng tinatawag na Billionaire News Channel, mapagkatiwalaan. Ang kasunod, follow-up nito, ipapakita ko mga ebidensya. Kasi alam ko naman kung ano mga proyektong ito. At pagkatapos nito, ipalabas ko yung Billionaire News Channel, ipalabas ko rin yung hinanakit ni Karen Davila. Ito, pakinggan nyo. Matindi na rin si Tambaloslos. Mukhang nadagdagan pa ang resibo na posibleng magdiin kay dating House Speaker Martin Romualdez sa umano'y korupsyon sa gobyerno. Sa patuloy na pagbusisi ng Billionaire News Channel, lumobo ang kontrata ng isang kumpanya sa Palawan nang maging caretaker nito ang kongresista. Ang may-ari, dati niya umanong executive assistant. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Muna. Dati niyang executive assistant si Maynard Ngo, na bagman naman ni Chis Escudero, na bagman din ni Lisa Araneta Marcos. Matindi itong may-ari ng Cherry Mobile. May-ari ito ng Cherry Mobile. Ito si Maynard Ngo.
tila naging sentro ng bidding operations ang Palawan mula late 2023. Ayon yan sa isang source na dumulog sa Billionaire News Channel. Ayon sa datos na nasa DPWH website, 7 kontratang nagkakahalaga ng higit 1.1 billion pesos ang nakubra ng kumpanyang Octagon Concrete Solutions Incorporated. Octagon Concrete Solutions Incorporated. Ito yung bata, itong ginagamit ng kontraktor ni Maynard Ngo. At mga ka-joint venture nito sa Palawan sa mga taong 2024 at 2025. Ito ang mga kaparehong taon kung kailan itinalaga si former House Speaker Martin Romualdez bilang caretaker ng Palawan 1st and 3rd Districts, matapos pumanaw ni na Congressman Edward Hagedorn at Edgardo Salvame. Ka-joint venture ng Octagon sa mga proyekto ang ilan pang kontrobersyal na mga kumpanya tulad ng Wawaw Builders at Mac Builders na dati na ring na-blacklist dahil sa mga delayed na proyekto. Ayon sa DPWH documents na nakuha ng BNC, si Milton Ngu ang nakalagay na Authorized Managing Officer ng Octagon ngayong 2025. Siya ang kapatid ng businessman at dating government envoy na si Maynard Ngu, na una na ring nadawit sa flood control scandal bilang bagman umano ni Senator Cheese Escudero. Maynard Ngu and I are close friends and we go years back. He is also a close friend and campaign contributor of Senator Cheese Escudero. Grabe, maraming connection, no? Si Maynard Ngo. Maynard Ngo asked me to submit a list of projects. I personally submitted a list of projects to Maynard Ngo. Deliveries of cash were personally made to me, by me, to Maynard Ngo at his office in Manila. Pero base sa iba pang dokumentong nakuha ng Billionaire News Channel, hindi lamang si Ngu ang may mataas na posisyon sa Octagon. Natuklasan kasi ng aming team na major shareholder ng Greenergy Holdings Incorporated ang nasabing kumpanya. Sa isang 2024 Securities and Exchange Commission filing ng Greenergy, isang Norman Vincent Bungubong ang nakapirma bilang Chairman at Chief Executive Officer o CEO ng Octagon. Ayon sa source ng Billionaire News Channel, minsan na naging Executive Assistant ni Romualdez si Bungubong nang i-appoint niya ito noong 2022. Ayon sa datos ng DPWH, Tao pala niya. Ayon sa Octagon, dati rin tao si Bungubong. Nang nakakuha ng mga kontrata ang Octagon sa Palawan noong 2017 at 2018, pero nasundan lamang ito noong 2024 na. Dumulog kami sa opisina ni former Speaker Romualdez. Anila, hindi raw parte ng staff ng kongresista si Bungubong. Wala rin daw itong koneksyon kay Romualdez. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Yan, si Tambaluslos. Grabe. Good evening, I'm Pinky Webb. Tonight we ask the question. Ano muna tayo, i-out muna natin yan. O dito tayo ngayon sa galit na si Karen Davila. Kung ako tanongin mo, one of the best, if not the best, one of the best, if not the best female programmer on interviews. Magaling sa mag-interview. Ayan. He allowed. The House passed it, Congressman. In the end, we are talking about the public being angry. Ulit. Parang biktima pa siya na ang bait niya, gusto niyang tumabi. I think we need to hold our leaders accountable. He is the Speaker of the House. The budget emanates from the House. There are talks of ostentatiousness and extreme wealth, private planes, supposedly more than 10 houses in Forbes Park. I'm sorry I have to bring this up, but to defend the Speaker that he's a victim in all this, it's appalling to the Filipino people. At the end, he would not even explain the corruption in the budget that he allowed. The House passed it, Congressman. In the end, we are talking about the public being angry of the ostentatiousness and extreme wealth of Martin Romualdez, Zaldico. This is not the time of the wealth you and I have seen in past administrations. Galit na tayo ng kay GMA, kay ERAP, etc. This is a whole other level of alleged corruption. Sige, galit na galit siya. Parang biktima pa siya na ang bait niya, gusto niyang tumabi. I think we need to hold our leaders accountable. He is the Speaker of the House. The budget emanates from the House. There are talks of ostentatiousness and extreme wealth, private planes, supposedly more than 10 houses in Forbes Park. I'm sorry I have to bring this up, but to defend the Speaker that he's a victim in all this, it's appalling to the Filipino people. At the end, he would not even explain the corruption in the budget that he allowed. The House passed it, Congressman. In the end, we are talking about the public being angry of the ostentatiousness and extreme wealth of Martin Romualdez, Zaldico. This is not the time of
the wealth you and I have seen in past administrations. Galit na tayo ng kay GMA, kay ERAP, etc. This is a whole other level of alleged corruption. Oh, yan titingnan natin yung report. Mga report ng tungkol sa kanyang ibang mga wealth. Ostentatious display of wealth in the times of acute public want. Ito tingnan natin. Ito mga eroplano na binabanggit. Ito mga eroplano binabanggit ni Karen Davila. Eroplano ni Saldico. Ni Romualdez. May balita sa buong Pinas, usap-usapan ng tao. Yan, ang eroplano yan. Si 550 Gulfstream. Gulfstream na milyon, dalawa raw ang hawak niya. Luxury jets nakiganda, pero tanong ng mamamayan, saan ba galing talaga? Mga eroplano ni Romualdez. Kamusta mga ka-Norbs TV? Ngayon ay tatalakayin natin ang isang mainit na usapin sa politika at negosyo, ang di umano'y Norbs TV. pagmamay-ari ni House Speaker Martin Romualdez ng 2 luxury jets na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Totoo na nga ba ito? Alamin natin ang buong detalye. Si Martin Romualdez ay pinsan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at siya ang dating Speaker ng House of Representatives. Kilala siya bilang bahagi ng makapangyarihang political clan sa Leyte at Eastern Visayas. Maliban sa politika, ang kanilang pamilya ay matagal nang may negosyo sa real estate, construction, mining at energy. Ayon sa mga ulat ng politiko noong Setyembre 2025 at ilang media reports, sinasabing si Romualdez ay may 2 Gulfstream jets, isang Gulfstream G150 at isang Gulfstream G550. Ang combined value raw ng 2 eroplano ay umaabot sa mahigit 2.6 billion pesos. Ang Gulfstream G550 ay isa sa pinaka-prestihiyosong private jets sa buong mundo na karaniwang ginagamit ng mga bilyonaryo at high-ranking officials. Ngunit dito pumapasok ang mga tanong. Walang malinaw na record mula sa Civil Aviation Authority of the Philippines na direktang nakapangalan sa kanya ang 2 jets. Posibleng ito ay nakarehistro sa isang corporation o proxy owner na karaniwang ginagawa ng mga politiko para maitago ang direktang pagmamay-ari. Bukod pa rito, hindi rin nakalista sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth (SALN) ang ganitong klase ng luxury asset. Kaya naman maraming kritiko ang nagtatanong, saan nanggaling ang pambili ng luxury jets na ito? Kung pagbabasehan ng negosyo, malaki ang yaman ni Romualdez mula sa business empire ng kanilang pamilya sa Leyte. May interes sila sa real estate projects, mining at quarry operations, construction at infrastructure development, at maging sa energy ventures. Batay sa ilang ulat, ang kanyang personal net worth ay maaaring nasa pagitan ng 1.5 billion pesos up to 2 billion pesos. Ngunit kung isama ang halaga ng Gulfstream jets, posibleng lumampas pa rito. Kaya lumalabas ang mga tanong ng bayan. Kung totoo na ngang may Gulfstream G150 at G550 siya, paano niya ito nabili? Kanino ito nanggaling, brand new ba o second hand? At higit sa lahat, kung wala ito sa kanyang SALN, bakit hindi ito nakikita sa public record? Ayon sa mga kritiko, kung galing sa sariling negosyo, walang problema. Pero kung mula ito sa flood control, infrastructure o government projects, kawawa ang bayan. So, kawawa ang bayan. At iyan ang report natin tungkol sa di umano'y Gulfstream jets ni Speaker Martin Romualdez. Sa huli, ang tanong, sana hindi galing sa kurakot ang yaman nila dahil binabaha na ang buong bansa at wag naman sana pera ng tao ang pinambili ng luxury jets. Ano ang masasabi ninyo, mga ka-Norbs TV? Legit business ba ito o questionable na kayamanan? Comment down below. Hindi niya limitin sa kayamanan.
May balita sa buong Pinas, usap-usapan ng tao. Stikerto may eroplano, gulsi na milyon-milyon. Dalawa raw ang hawak niya, luxury jets na kaganda. Pero tanong ng mamamayan, saan ba galing talaga? Mga eroplano ni Romualdez, saan galing ang yaman mo? Sana di galing sa kurakot pera ng tao Pilipino. Paano kayo nagkaroon ng bilyon na yaman? Binabahanas sa buong bansa, wag naman sana pinura. Meaning, real estate, negosyo sa construction. Sabi nila'y kayaman ang buwan ng corporation. Pero sa soul mo lang baka saan nga ba ito naisulat? Bilyong halaga, jet na kay bilis. Tanong ng tao'y lumalalim. Oh, mga eroplano ni Romualdez, saan galing ang yaman mo? Sana di galing sa kurakot pera ng tao Pilipino. Paano kayo nagkaroon ng bilyon na yaman? Binabahanas sa buong bansa, wag naman sana pinura. Kung tunay na galing negosyo, walang problema ron. Pero kung flood control ang pinagmulan, kawawa ang nasyon. Nagigising ang mamamayan, nagtatanong sa lansangan. Katotohanan ng kailangan, justisya ang sigaw ng bayan. Mga eroplano ni Romualdez, sagutin ang bayan mo. Ang yaman mo, sana di galing sa kurakot, sa pawis ng Pilipino. Yan ang ano ni yan ang ano ni Romualdez. Yan ang kanyang eroplano. So let us, yan lang naman ikuha natin dyan. Ang importante lang naman dito ay makita natin ang katotohanan na nagkamal ng Sarape. There is no doubt in my mind. There's neither doubt in the mind of Karen Davila. Maybe there is no doubt in the minds of majority of my listeners and subscribers and followers that indeed Martin Romualdez is one of the two masterminds in the massive stealing or robbery of our country's money. Matindi. Ganito ang argumento ko. Una, speaker siya. Kapag speaker ka po, ay ganito. Kapag speaker ka, ikaw ay, hindi ko pa pala na-play kanina, no? Kaya pala walang audio. Anyway, kapag speaker ka po, ikaw po ang isa sa unang nakatingin sa final na forma ng project ng budget. So, kung titingnan mo ang forma, dapat alam mo na ito ang papasok at pipirmahan ni Bongbong Marcos. Alam mo ang nilalagay ni Saldico at saka mga iba pang mga nilagay ng mga senador. Mga nilagay lalo pa pinalagay ni Chis Escudero. Mga pinalagay sa lahat ng senador po may pinakamalaking naisingit na pundo. Umabot 11 billion si Grace po. So, yung ibang mga senador humahabol-habol din. Pati si Risa Hontiveros na nagmamalinis, may siningit din siya na 3 billion. Si Rapi Tulfo, 5 billion. Lahat po sila may siningit. So ngayon, kung ganun ang katotohanan, ang may control po kasi sa budget natin ay ang Senate President na si Chis, yan may final say, at saka yung Speaker na si Martin Romualdez. So, kung hindi nila aprobahan ng dalawa, ang budget ay hindi tutulak papunta sa kay Bongbong Marcos. Pero kailangan lang aprobahan. Kailangan lang. Sino naman ang kasama naman sa pag-approve? Sa Senate, si Senate President
Chis Escudero at saka si Senate Finance Committee Chairman Grace Poe. Sa kabila naman, si Speaker Ferdinand Martin Gomez Romualdez at ang kasama niya si Appropriations Committee Chairman, si Saldico. Ladies and gentlemen, sa lahat po sa ating kasaysayan sa ating bansa, every year po, nakokontrol po ng presidente ang speaker. Nakokontrol niya kung sino maging speaker. Nakokontrol niya rin kung sino ang, sa lahat ng committee, yan ang piliin niya. Kailangan yung pinagkakatiwalaan. At yan bang Appropriations Committee. Kailangan ng presidente ang Appropriations Committee sapagkat kailangan ng presidente ng pundo. So kung kailangan niya ng pundo, natural, yun lang ang apat ang kausapin niya. Speaker, Senate Finance Committee Chairman, at saka Appropriations Committee Chair. Small committee lang. So, dinaig pa, tama ka Nikki, dinaig pa ang organized crime ng mga mafia. Sila po mga mafia na disente na kabarong. So ngayon sila ang apat mag-usap-usap. Para hindi magreklamo mga kasamang congressmen at kasamang senador, kani-kanyang mga senador na lalapit sa kanila, sige sabihin na kami na bala. Sasabihin ni Bong Revilla, ito po sa akin. Sabihin ni BBM, ni Jinggoy Estrada, ito po sa akin. Sabihin ni Joel Villanueva, ito po sa akin pagkisingit. Ganon sila, lahat po sila ng senador ay sumingit. Kaya nga sila nagalit nung nagsalita si Lacson na lahat ng mga senador ay may siningit na pundo. Kasama si Risa Hontiveros. Mga congressmen na mga paborito ni BBM, paborito ni Speaker at paborito ni Appropriations Committee Chairman ay makakakuha rin. Yan ang diskarte. Tapos ito si Speaker, para mapanatili na siyang Speaker, kailangan majority ng congressmen ay mapagbigyan niya. Kaya yan po ang dahilan kung bakit lahat po ng Kongreso ay mayroong tinatawag na flood control projects. Ladies and gentlemen, you must detest against the truth that the fight for impeachment of Sara Duterte was not at all justice. Although may ground, but the problem is, ginamit yun para mapagkakitaan. At itong mga congressmen naman natin, mga willing and able enabler sila. Sige, pipirma kami, kaya majority pumirma sa impeachment laban kay Sara Duterte. Kapalit niyan ay yung hinahangal din ng mga congressmen na mga 25 million sa AX, 25 million sa AKAP, at for God's sake, 100 million minimum sa flood control projects. Tapos, pinasok lahat yan. Inaccommodate ang gusto ni Presidente. Ang problema dito ngayon, kasi ano na yan kamutan ng likod sa likod. Tulungan, sindikato, mafia, tama si Nikki D. Mafia ito. So para mapagpatuloy ang mafia ni Nikki D, at kailangan walang magreklamo. Everybody happy. Dapat ganoon ang batas. So para maging happy ang lahat, sinama na rin po sa hatian sa project ang DPWH. Kaya ang secretary, meron niya siyang tinatawag na allocable. Meron din siyang tinatawag na leadership fund. Yun pala, yun yung mga binanggit na mga items na naka-reserva na yun sa secretary. Bahala na siya kung sino ang bibigyan niya ng proyektong yun. Ganun kasama. Ladies and gentlemen, I want you to understand that it is prohibited in our legal systems for the Congress to allot a chunk of money na
hindi mo sasabihin kung para saang lugar at magkano. Bawal po yan. Pero dito, sa narinig ko na allocable, ang mamimili kung saan lugar ilalagay ay si DPWH Secretary at saka tauhan niya. That makes it prohibited by law. Yan pong tinatawag na katumbas yan ang tinatawag na pork barrel fund. Bakit po? Kasi po, ganito, ang batas ng pagsasagawa ng budget ay nakalagay lamang sa kamay, exclusive, sa kamay ng Kongreso. Ibig sabihin, mga senador at congressman. At ang batas din natin ay nag-uutos na kapag natapos na ang batas at napirmahan na ng presidente, kapag nilabas na, wala na dapat gagawin pa sa pagtatanong kung ano pa ba ang dapat gawin. Huwag ka magbigay ng espasyo. Dapat ang budget ay hindi magbigay ng espasyo sa pagsasabi na bibigyan ng kapangyarihan o diskresyon ang sinuman na mamimili kung anong gagawin sa budget. Because the act of choosing where to use the money is the act of lawmaking power. Ngayon, dahil nakapuwang yun, sinadya ng Kongreso na iniwan yun. Pinagbigyan ng Kongreso itong mga DPWH officials led by the Secretary of DPWH. Na meron din silang tinatawag na allocable. Narinig yung allocable? Pag sinabing allocable, allocate. That means that the Secretary of the DPWH can choose where to give. So ngayon, dahil kamuta ng kamay sa likod yan, lalapit ngayon si Jinggoy kay Secretary. Secretary, bigyan mo naman ako. Siyempre, matatakot din si Secretary kasi pag oras na sumigaw si Jinggoy, sabog ang bahay tayo. At saka next year, hindi ka na pagbibigyan. Kaya kahit sino, yung mga palahingi ng mga congressmen at senador, lalapit ngayon yun sa DPWH. Bigyan nyo naman ako. Kita mo, yun ang sinasabi ni Henry Alcantara na nanghingi daw sa kanya si Joel Villanueva ng 1.5 billion na multi-purpose building. At wala siyang naibigay, hinanapan niya doon sa allocable at ang binigay na lang niya ay 600 million na flood control project. So, ang ibig pong sabihin dito, kung gano'n na nangyari, ang ibinigay na proyekto para kay Joel ay nanggaling sa pundo o sa allocable ng DPWH Secretary. Hindi yon pinundo, hindi yon pinasok ni Joel Villanueva. At yung kay Jinggoy naman na 300 million, dahil binigay ng Secretary din, hindi yon siningit ni Jinggoy. Sa makatwid, ito yung mga nakapundo na, nakatabi na, napundo para na bahala na ang Secretary ng DPWH pag-decision kung kanino ibibigay. Sa makatwid, nakikita ko na lumalabas na tama, wala pong budget na siningit. Hindi siningit ni Joel Villanueva yung budget na 600 million na flood control. Kasi ang hiningi niya, nanghingi pa siya eh. Hindi na siya sana manghingi kay Secretary ng DPWH kung talaga may siningit si Joel. At saka si Jinggoy. Kasi sabi nga ni Alcantara, tumawag sa kanila at saka si Roberto Bernardo, tumawag sa kanila, sa kanya to si Jinggoy. At tumawag din, sabi ni Alcantara, sa kanya si Joel. Humihingi ng proyekto na 1.5 billion na multi-purpose building. Yan po ang katotohanan. So therefore, tama ako, walang pondo na ipinasok si Joel na nagamit. Walang pondo na ipinasok kung meron man si Jinggoy na nagamit doon sa Bulacan. Bulacan ang pinag-usapan natin. Therefore, nakikita ko na sa ngayon, matutumba ang kaso nila laban kay Joel at laban kay Jinggoy.
Hindi ko lang alam patungkol naman kay Cheese. Kasi ang kay Cheese, ang pagkakaalam ko, marami siyang pinasok din. Pero yung mga proyekto niya, karamihan doon nakabagsak sa Sorsogon kasi taga Sorsogon siya. At ang kanyang kontraktor doon ay si Lawrence Lubiano. At ang isa pang bagman niya na kumukuha din ng mga proyekto, si Maynard Ngo, na si Maynard Ngo ay ginagamit naman din pala ni Romualdez na taga-kabada niya ng mga project niya doon sa Palawan. 2 congressmen ang meron ang Palawan. 2 congressmen na yun ay namatay. Si Eduardo Aguidon at saka yung isa. Dahil namatay sila, hindi nagpa-elect. Sinadya ni Romualdez na hindi na kumuha ng advice, hindi na magbigay ng advice sa COMELEC para maghalal ulit ng bagong congressman sa 2 distrito ng Palawan. Bagkus, ang ginawa niya, leave it blank para siya ang caretaker. At kung caretaker siya, lahat ng proyekto na naka-abang para sa mga kongreso, sa mga distrito na yun, kuha niya lahat. So, sino-sino pang ibang distrito na kinuha niya? Ito po. Namatay noong July 2022, namatay umalis si Cavite Congressman, wala yan. Kasi ang pumanit anak niya, si Remulla. Ang tinanggal noong March 2023 ay si Arnie Teves for misconduct. So, pumalit dyan na caretaker si Romualdez. So, lahat ng proyekto ni Arnie Teves ay kinain na ni Romualdez. Hindi pa natin binibilang kung magkano kinain niya sa distrito ni Teves. Sa Batangas naman, inappoint na secretary si Ralph Recto at siya rin ang umupo. Si Romualdez din ang nag-caretaker. Hanggang sa manalo naman ang anak ni Ralph Recto na pumalit sa kanya. At sa Palawan naman, nung namatay si Edward Hagidorn noong November 2023, hanggang sa magkaroon ng eleksyon matapos si Tambaluslos din ang caretaker congressman. So lahat ng proyekto nila doon, kinuha na rin ni Tambaluslos. Namatay naman si Edgar Salbabe na Palawan 1st District Congressman, ay kinuha rin ni caretaker din si Tambaluslos. So mga proyekto niya tungkol doon ay kinuha na rin ni Tambaluslos. O napatay din si Congressman Elpidio P. D. Barsaga na tatay ni Kiko, ay kinuha rin ni Tambaluslos ang mga proyekto ng tatay ni Kiko. Tapos sa Negros Occidental na 3rd District, ay nag-resign ang congressman na nakananalo ron, ay si Tambaluslos ang kumuha. So, 7 hanggang 7 congressional districts ang nakuha ni Tambaluslos. So sa 7, kung may tag 1 billion lang kada isa, 7 billion na kagad siya. Ganon kaswapang yung Tambaluslos na yan. So ladies and gentlemen, yan po ang titignan ninyo. Magtatawag na muna ako. Yung mga shout out ako ng ating mga mga laging nanonood sa atin. Si Jonathan Bernimes sa taga Coronel, taga Kasimanwako, arada sa Coronadal City. Si Judith Nangpi Ardanas. Tapos sino pa? Si Kaiko Maro, good evening. Tapos si Lerma Jacinto, if we remember some other provinces whose congressional districts representatives died or removed from the House. Ayan, binanggit ko na po. Tapos Kaiko Maro, dapat isubasta na rin ang mga eroplano ni Romualdez. Dapat iparehas din siya kay Diskaya. Isubasta na rin yan. Tapos si Roger Estribor, 1437. Kulang sa ebidensya. PF ka na yan. Sa susunod na yan. Sa sunod na. Teresa Verina, grabe, tinalo pa ang old rich ng Ayala na 50 years na itong nagsusumikap sa real estate development business, shopping malls, at ngayon, condo development. Talo pa nila yung mga lehitimo na negosyante. Alberto Veloria,
Doc, pwede ba na mag-donate ng kidney sa isang addict? Hindi ko alam, hindi ako doktor ng medical field. Ako ay doktor ng jurisprudence. Antonio Bill says, maayong gabi, Toto. Kinamaro. Hello, my friend, Alan Guido Milan. Tira to! Nikki D, bakit walang audio? Ikaw lang yata nakarinig. Ganun ba? Kanina wala bang audio? Pero sa tingin ko may audio na yung ngayon eh. Ito. Yep. Okay. Hello. But, ayan, medyo naman. Kanina to ata, wala. So, si D, puyat ata si Dr. Toto. Okay lang yan. Kinamaro, your viewers are failing to sleep too. Sorry. Kanina, akala ko kasi naipasok ko. Akala ko kasi naipasok ko yung isang video. Nikki D, akala ko walang audio. Renato Dadutai Slayer. Bagman ni Baba, lutang na. Okay. Nikki D, si Bato at Robin, walang siningit. Meron din silang siningit. Hindi lang natin pa napuntahan. Jason Tambalusos Diablo. Wasak Ariel Liena. Tirador, shout out. Renato Dadotai Slayer. Bato, walang siningit pero palihim sa si Padilla. May mga siningit po sila lahat yan. Lahat ng senador po. Si Nikki D, organized crime, dinaig pa. Renato Dadotai, basta Dotae. Basta Marcos Matpat, hindi kurakot. Yan ang sabi ko sa Renato Dadotai Slayer kasi si Duterte lang kaaway mo. Nikki D, dinaig pa ang mafia. Ito na mafia na to Dotae. Ano eh? Renato? Baka Squatter. BBM Resign. Tapos Baka Squatter, Baby Resign. Pangatlong beses. Virgie Piquero, Marcos Resign, magnanakaw. Nikki D, ano ang gagawin natin na ni? Wala tayong kakampi dahil lahat ng kumukontra sa gobyerno, kinakasuhan kawawang Pilipino. Nako. Nuclear Castro, BBM Martin, mga kurakot. Aladin Dael, shout out sir. Maayong gabi sir Toto Kausing. Kung i-abulis ang Kongreso na sa kanila dami kurap, siguro makabuti o hindi. Bernstein, boring daw. Okay lang, walang problema kasi siguro kanina yung akala ko nakapasok. Your game is a scam shame. Yung video, akala ko hindi pala nakapasok. Well, Doc Toto, as of now, you still have a good prediction record. Ay, salamat po. Okay. Marlene Bundok, resign ka na, BBM. Renato Prieto, BBM, drug addict, gobyerno, kabataan. Alberto Gabriel, watching from Vancouver. Salamat po. Abisja, 3 taon na po tayo nagtitiis, Sir Toto. Sige lang, matatapos din yung pagtitiis. Crisaldo Boral Astor, good evening po, Attorney Toto. Edgar Nacion, dito, Dr. Toto, good evening po. So, EB Long Beach, good morning all from Long Beach, California. Rodin Maano, watching from Davao City, always Toto Kausing. Green Heart, feelings ni Tambaluslos. Oto-oto ang taong bayan na pwede lang niyang lukuhin at bulahin. Feeling lang niya yan. Edwin Raluto, garapalan na talaga ang katiwalian at di na natakot sa Panginoon. Sorry. Anonsi, kaso pa ni Alice Go. Diversion lang. Pina-convict na kagad. No? Sige lang muna. Tapos babalik ako. Pasensya sa kanina yung aking nawala ako. Akala ko kasi nung pumasok yung gusto ko yung pasok. John Dubs, mas bugoy pa sa iyo pangalan ni Renato Dotay. Sige. Magandang gabi.
at paki-share, paki-like, at paki-invite naman mga friends and relatives nyo para dumami po ang ating community. Pag malaki na po ating community, magkaroon na po tayo ng political power. Pwede na natin gusto, magtayo man tayo ng party list, maraming mananalo sa grupo natin. Naimbagrabi sa mga kapsat ko, maya pabingi sa mga kabalin, maray na banggi sa mga kabikol ko. Tapos maradyaw nga duyom sa mga Surigao-non, maupay nga gabi sa mga waray-waray, mayad nga gabi sa mga Kraya, maayong gabi sa mga Ilonggo, maayong gabi sa mga Cebuano speaking, at saka sa mga lugar ng asawa ko dyan sa Bohol. Maadyong gabi sa mga taga Bujol, mga kalahi ni Daguhoy. Si Pixie, Toto, tama ako sa ruling ng ICI na wala pa namang ruling. Hindi ko pa nabasa yun. Okay, hanggang dyan na muna tayo.